Mga kwentong pambata. Mula sa basahan, naging pangrampa. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong naiiwang nag-iisa? Pinoprotektahan sila ng mga diwata. Oh, kawawang bata. Sino ang gumawa ng ganito sa'yo? Siguradong gutom ka na. Kilalanin si Annie, isang batang babae na lumaki sa isang mahirap na bayan. Ang Sikerya ay nasa ilalim ng kahirapan sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa sigasig ni Annie sa kanyang hilig. Tara! Ito ay isang buong bagong itsura. Hindi na ulit. Ilang beses ba bang papalitan ng bahay natin? Whoops! Ina, balang araw babaguhin ko ang ating buong bayan. Hindi ko gusto ang pananamit ng mga tao dito. Hi! Oh, iha! Wala kaming mga pangunahing pangangailangan dito. Bakit gagamitin ng sinuman ang kanilang pera sa moda? Napakamahal ng moda! Ano ang moda? Ang moda ay kalayaan. Ito'y nagpapahintulot sa iyong mangarap at gawin ng isang karaniwang bagay na maging isang kahanga-hanga. Ako, si Pinipining Annie, ay nangangako na gagawing Maggie Mission ang bayang ito. Halika, halika, mahal ko. At iyon ang unang pagkakataong umibig si Annie. Habang lumalaki si Annie, sumikat sa buong bayan ang kanyang di matawarang hilig sa moda. Nagsimulang lumapit sa kanya ang mga lalaki at babae. Wow! Mukha akong tunay na negosyante. Kahit isa lang akong tindero. Alam mo ang sinasabi nila, Andrew? Laging manamit kung ano ang gusto mong maging. Salamat, Annie. Ngunit wala akong sapat na pangbayad sa iyo. Ang natitira lang sa akin ay itong 3 barya. Ngunit babayaran ko ang natitira sa lalong madaling panahon. Ayos lang yan, Andrew. Basta huwag mo akong kalimutan kung ikaw ay maging malaking negosyante. Hindi ka maaaring mamigay ng libre tulad niyan. Kailangan mo ring kumita. Alam ko, Ina. Ngunit ang layunin ko ay magdala ng kaunlaran sa bayang ito. At lagi mo sinasabi na ang pera ang sumusunod sa kasanayan. Magiging maayos din ang lahat, Ina. Ngunit, ano ang kwento kung walang kontrabida? Ang lahat ay nakatuon sa kanilang kahirapan na walang sino man ang talagang sumubok na maunawaan kung bakit sila napakahirap. Isang ordinaryong babae ang gustong magdala ng kasaganaan sa aking mga tao. Ang tunay na kasaganaan at pagtitiwala ng ginugol ko ng maraming taon upang makuha ang mga ito. Hayaan mong subukan niya. Kamahalan, sumisikat na siya. Paano kung pananampalataya ng mga tao sa kanilang sarili ay maibalik? Hindi. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Ang kawalan nila ng pananampalataya ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Ako, bilang pinuno ng Sikerya, hinding-hindi ko hahayaang kunin ng sino man ang kapangyarihan ko sa akin. Kailangan nating gumawa ng isang bagay para mawala ang tiwala ng mga tao sa Sikerya, sa kanilang sarili at sa kanya. Dapat nating isulong ang kanyang kakayahan. Mag-organisa tayo ng isang tanghala ng moda. Bigyan natin ng isang pagkakataon patunayan ang kanyang sarili sa harap ng buong bayan. At umaasa tayo na hindi siya gagawa ng kalokohan sa kanyang sarili. Ang tanghala ng moda ay inanunsyo at si Anne ay hindi na naghangad ng kahit na ano pa. Nagtrabaho siya araw at gabi. Ang mga materyales para sa mga damit ay binigay ng maharlika ng Sikerya at si Annie ay lubos na nagpapasalamat. Lumipas ang 4 na buwan at dumating na rin sa wakas ang araw na pinakamalaking tanghalan ng moda sa Sikerya at sa mga karatig na kaharian na hindi pa nakikita. Nagulat ang bayan ng Sikerya sa pagdadausan. Hindi ako naniniwala na magkakaroon ng tanghalan ng moda sa amphitheater. Hindi ko akalain na magbubukas muli ang lugar na ito. Bakit? Anong problema sa lugar na ito? Oh, alam ng lahat sa Sikerya ang nakakatakot na nakaraan ng lugar na ito. Dito sa amphitheater na ito, naganap ang huling dakilang digmaan ng Mahika.
ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang diwata, Kriata at Rowena. Sabi nila, sila'y matalik na magkaibigan. Pero gusto ni Rowena ang higit na kapangyarihan. At gusto itong pigilan ni Kriata. Anong nangyari pagkatapos? Walang nakakaalam. Si Kriata ang tunay na may-ari ng bato ng kasaganaan. Ibinigay ito sa kanya ng nakatatandang anghel. Ang batong iyon na hindi na nakitang muli. At pati na rin sina Kriata at Rowena. Ngunit marami ang naniniwala na ang bato ay nawasak. Magmula noon, ang Sikeria ay naghirap. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa kamanghamanghang tanghalan ng moda. Kailanman ay hindi nagpakita ang ating bayan ng husay tulad ng ipinakita ng ating munting ani. Ito ay nakakabaliw. Bueno, ang palabas nito ay tanging paraan upang bumuo ng matibay na ugnayan sa mga kalapit na kariyan at sa kalaunan ay palayain ng lahat mula sa kanilang paghihirap. Pero alam nyo, walang sapilitan. Oo, walang sapilitan. Kumpiyansa si Annie, ngunit iba ang nasa laro. Si Talisma at ang kanyang katulong na si Sion ay tinitiyak na ang mga modelo ay mawawalan ng kumpiyansa sa paglalakad sa rampa at nakakalungkot man, gumagana ang plano. Ay naku, hindi ako makalakad sa damit na ito. Pagtatawanan ako ng mga tao. Anong nangyayari sa mga damit natin? Teka, anong nangyayari? Ani! Nalalaglag ang damit ko! Nasunog ang damit ko! Hindi ako maaaring matulog sa ganito! Dapat ay sinuro niya ang kanyang tela! Ito'y malaking kapahamakan! Sandali, kaya kong ayusin ang lahat ng ito. Pero kayo lang ang makakaayos ng tiwala sa sarili. Ang rampahan na ito ay upang ipakita lahat ng kaharian kung ano ang kaya ng Sikeria. Pera o walang pera, ikaw at ikaw lamang ang tumutukoy sa iyong tagumpay. Sabayan niyo ko. Ipinagmamalaki ko na ako'y Sikerian. Minsan hindi madaling magkaroon ng kumpiyansa. Kailangan nating itulak ang ating sarili. Sabihin niyo ito, Sikeria. Ipinagmamalaki namin na kami ay Sikerian! Ipinagmamalaki namin na kami ay Sikerian! Ipinagmamalaki namin na kami ay Sikerian! Sion, parang may mali. Nanghihina ako. Kamahalan! Ang bato ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang pananampalataya ng mga Sikerian ay nanunumbalik. Salamat sa isang ordinaryong babae! Hindi. Tama si Sion, ang paniniwala ng mga Sikerian ay nanunumbalik. Salamat sa kanilang bagong guro ng moda. Naglakad ang mga modelo ng may bagong kumpiyansa at pinasaya ang Sikeria at ang kanyang mga tao. Oh, mahal nila ako! Yay! Yuhu! Yay! Ang tanghala ng moda ay isang malaking tagumpay. Ang mga kalapit na kariyan ay nag-iisip na tungkol sa pamumuhunan kay Annie. Ani, nagawa natin! Punit na ang damit ko, pero pinaganda mo pa rin ako. Hindi. Pinaganda mo ang iyong sarili. Hay, napakasayang sandali. Ngunit, nasan si Ina? Tama na ang iyong taktika, Rowena. Ina! Hindi mo siya ina. Isa siyang mangkukulam. Siya ay si Kriata. Ano ang nangyayari? Si Kriata ay ang mabuting diwata? Teka, kung siya si Kriata, si Rowena ba talaga ang pinuno natin? Oo, ako si Kriata. Pero, sino ka? Sabihin sa kanila. Hindi. Yan ang bato ng kasaganaan. Mga Sikerian, siya ay si Rowena. Siya ang dahilan ng inyong paghihirap. Ginagamit niya ang kanyang mahika para alisin ang inyong kasaganaan at gawing makapangyarihan ang kanyang sarili. Alam kong may mali. Kinulo mo ang tela ko, sinubukan mo talaga, Rowena. Ngunit ang paniniwala ng Sikeria ay naibalik. Hindi ka namin kailangan o ang bato ng kasaganaan. Ho-ho! Ipinagmamalaki namin na kami ay Sikerian. Ipinagmamalaki namin na kami ay Sikerian! Ipinagmamalaki namin na kami ay Sikerian! Hindi! Hindi!
Malaya ng si Kirya, nahuli na si Ruwini at ipinadala siya sa piitan. Lahat ay pinuri si Annie. Dapat nalaman ko na ang aking ina ay tunay na diwata. Oh, mahal! Ang tunay na mahika ay ikaw, ang aking kahangahangang Annie. Pinili ng si Kirya ang kanilang bagong pinuno. Si Annie ay isa ng prinsesa, ang pasyonista. Bumangon siya kasama ang kaharian at nagbukas ng sarili niyang mga butik sa buong kaharian kung saan inuupahan ng mga Sikiryan upang magdisenyo. Gumaling at umunlad ang Sikirya sa ilalim ng kanilang bagong pinuno at kumalat sa buong mundo ang kwento ng mula sa basahan ay naging pangrampa ni Prinsesa Annie.